Ito yung ikakabit natin, dolphin fender matte black. Ito yung before. Sundan nyo lang yung video ko, magiging okay yan. Ayan, i-check nyo lang na maayos yan. Meron dyang mga tagong bolt screw na kailangan nyo tanggalin sa Musol i125 nyo. Dito makikita nyo yung pinakamaliit or yung pinaka medyo mahihirapan kayo kasi nakatago talaga yan. So kailangan nyo, una nyo tanggalin yung mismong gulong o yung mismong mugs. Ayan, nakabit ko na yung gilid nyan. Kinakabit yung gilid nyan, kasama na yan pag bumili kayo para sa fork. Pero dito una nag-decide ako kung pwede sa fork, pero kay Musol ay hindi siya pwede kasi nga dragging, masyadong malakas yung vibrate sa harap, so mababasag siya. Ayan, tinanggal ko yung gulong. Ayan, itatanggalin nyo yung fender nyo sa harap. Tatlo yan, tatlong bolts. Ayan, kailangan nyo sukat ata yan ala 12 or 10. Ayan, tanggal na siya. And dyan ko ikakabit. Actually, tinaray ko siyang ikabit dun sa fork, pero nahirapan din ako kasi nga maalog. So yan, sinecheck ko. Sakto naman siya. Ang ganda, sobra. Maganda na sana, sobra eh. Pero nasa sa inyo yan kung sakto pagkakabit nyo. Pwede sa fork, pwede sa taas, pwede nyo butasan yung mismong dolphin fender nyo. Tulad yan sa akin, tinry ko muna yan. Yan sa fork kasi nga nakakabit na. Yan din yung nakita ko, tsaka yan din yung unang naisip ko kasi nga kaya siya meron niyang bakal sa gilid na kinakabit. Kaso hindi kaya ng mismong dolphin fender yung mismong vibration galing sa gulong, lalo't kung may humps na malaki. So mababasag yan, mauulog. Pero kung meron kayong rubber washer, pwede na siguro yun sa likod nyo ilagay para yung mismong magdagdag na rin kayo ng lock nut na merong goma sa loob para yung vibration doon mapunta, hindi mismo didirekta doon sa mismong fender nyo kasi yung mababasag din siya. Sundan nyo lang yung video, magiging okay yan. Ganyan lang kadali magkabit ng dolphin fender talaga. Nabili ko siya sa online, worth 500 pesos. Worth it na sana, pero maganda sa maganda, gwapo sa gwapo. Pero hindi ko siya recommended kung nakakorsa kayo. Pwede siguro sa mga nakamanipis na gulong para hindi siya tamaan ng bounce, lalo't kung malaki yung humps at gusto nyo gawing road bike yung mismong 125 Soul Eye nyo. Diyan ako nahirapan kasi yung mismong gilid tsaka malaki yung mismong gulong ko, tsaka nakabit ko na yung gulong. Pero after naman ng ilang minuto, nakabit ko naman siya. Mahabang pasensya lang talaga kailangan nyo kasi nga masyadong manipis o masyadong masikip dun sa gilid. Ayan, bagong bago na, maganda sa maganda. Pero para sa mga nakakorsa na gulong tulad sa akin, hindi siya recommended, lalo't malakas yung vibration. Lahat yan mapupunta sa mismong fender, so mababasag siya. Tinry ko na rin yan ilagay sa taas, pero malakas pa rin talaga, so masyado siyang manipis. Pero maganda siya sa maganda. Sa mga gustong magkabit niyan, ganyan lang kadali magkabit po. Maraming salamat.